Hi guys, sa video na to pag-uusapan natin kung paano kumita dito sa Nightcross. So ang unang gagawin natin guys ay mag-exchange tayo ng mga item. Kung makikita nyo dito guys, may mga items tayo na napupulot ko. And kung makikita nyo naman dito sa exchange ay may mga nabebenta na rin tayong mga basura na napupulot lang natin. So yan, 73 diamonds. So meron din tayong 27, may 64, may 66. Yan yung mga diamonds na nakukuha natin. Itong mga diamonds na to guys ay pwedeng i-exchange at gawing totoong pera. So ipapakita ko sa inyo kung paano i-exchange ito papuntang GCash. So make sure na panoorin nyo yung buong video guys para malaman nyo kung paano nga ba kumita dito sa Nightcross. Yung mga nauna naman, yung mga intro boys na nag-quit na, baka bumalik sila guys pag napanood nila kung paano yung diskarte natin dito at kung paano natin i-maximize itong game na to para kahit paano ay meron kayong side hustle habang naglalaro kayo. So kung makikita nyo dito, level 45 na ako, kaya naman pwede na tayong mag-convert ng mga game items at gagawin itong token. At yung token na yon ay pwede nating gawing GCash. So bali ganun yung gagawin natin. So ang step by step procedure na gagawin natin from Nightcross na game, tapos i-exchange natin ito or ipapalit natin yung game item. Kung makikita nyo dito may mga tokens dito. Dito yung exchange ng game na to. Yung mga nabebenta nating mga basura i-exchange natin papuntang Una wallet. Tapos gagamit tayo ng Phoenix Dex para pang exchange. Tapos pag na-exchange na natin from Una wallet, isi-send natin ngayon yung pera papuntang Binance. At from Binance naman ay ite-trade na natin papuntang GCash. So yun yung step by step na makikita nyo dito sa video na to. Kaya ako naman gustong gumawa ng video na ganito kasi may nagtatanong dito sa comment guys, nasan yung play to earn? Kasi dun sa thumbnail na ginawa ko dun sa unang video ko guys ay play to earn game tapos sa baba niya Nightcross. Kaya naman tinatanong nila kung nasan daw ba yung play to earn game ng Nightcross. So kaya naman gagawin ko yung video na to guys. Kahit na kailangan ko itong mga item na to, so itong Morion guys, ito yung i-exchange natin para makita nyo lang kung paano yung process ng pag-mint ng token. So umpisahan na natin. Ang first na gagawin natin, i-click natin tong token, nandito siya. And kung makikita nyo dyan, itong VDAIA na nakuha natin sa pagbebenta ng mga napupulot nating basura, yan yung gagamitin natin na pang gas fee kasi konti lang yan. Yung iba kasi dyan, ginamit ko na pangpalakas din dun sa character natin para makapunta tayo dun sa ibang dungeons na medyo mas mahal ang mga drops ng monsters. So sa mga nako-confuse naman kung ano yung VDAIA tsaka yung diamond na top up, pag nag-top up kasi kayo guys, hindi nyo pwedeng gawing VDAIA yon or hindi siya considered as VDAIA. Kapag nag-top up kayo dito sa shop, tapos kunyari itong package na to, 2,400 na diamond, hindi yan considered na VDAIA guys. Gawin nyo muna siyang VDAIA bago nyo siya pwedeng pang-exchange to Crow token para maging totoong pera. So first na gagawin natin guys, pupunta na tayo dito sa token. So ayan, meron tayong 169 na VDAIA na lang. Pwede na yan na gamitin para lang maipakita sa inyo guys yung process kung paano i-exchange itong Morion, tas gagawin natin siyang Crow token, and from Crow token gagawin natin siyang Wemix token, tapos Wemix token gagawin natin siyang USDT which is the currency na equivalent sa US dollar. Tapos isi-send natin ngayon yung USDT na yon dun sa GCash. So bali ganun yung magiging procedure natin dito. So yan, gagawin na natin itong Crow token. So, meron tayong 25 na Morion. Yung Morion nga pala, napulot ko lang dito guys sa dungeon na to. Kung makikita nyo dyan, Land of Prosperity, Expected Reward. Yan, Morion. Mapupulot mo lang dyan. Kapag level 30 ka na, pwede ka nang mag-ipon ng Morion dyan para ibenta-benta. And meron pa yung mas mahal. Ito, Papyrus. Meron ding Papyrus dito guys. Kapag napupulot nyo yung Papyrus, ito, 10 Papyrus is equivalent to 38 na Crow token. At ang presyohan naman ng Crow token guys ay $0.78. So ang unang gagawin natin, ida-download natin yung Una wallet sa cellphone natin. I-scan natin to.
Dun sa mga hindi naman marunong mag-connect, merong how to connect dito guys. Click nyo lang tong how to connect and merong step by step procedure yan kung paano. So since na-connect ko na and BNB yung pinili natin dito na chain para mas madaling isend sa Binance natin, kaya yan yung pinili kong chain. So it's a good thing na multi-chain na itong Nightcrows kasi dati yung mga games nila puro Wemix lang. Ngayon meron na silang Chroma, Avalanche, Ethereum, Polygon, tsaka BNB. So i-close natin yan ngayon at imimint na natin itong Morion natin. Bali 30 pala na Morion yung napulot natin guys, pero ito nga lang bound siya kaya hindi siya tradable. Ito naman yung pwede nating i-trade, 25 lang. Kaya yun lang yung pwede nating i-exchange. So i-click na natin yung Morion. Tapos, click natin tong plus sign para 20 na Morion yung i-exchange natin. So, per 10 na Morion or per 1 Morion na token ay meron tayong minting fee na 38V DAIA. So, gagamitin natin yan. And, next na gagawin natin, i-click natin tong mint. Ayan na, magmi-mint na siya guys. Tapos yan, nag-pop up ulit yung Una Wallet. Ang gagawin lang natin, pupunta tayo sa cellphone natin and i-connect na natin ngayon yung Una Wallet. Tapos i-scan natin itong QR code ngayon. And yun, nag-connect na guys. Ang next na gagawin natin ay i-click na natin itong mint. So, click yung mint. At sabi dito, you cannot change the connected wallet. Tapos i-click nyo lang itong confirm. Tapos yan, magmi-mint na siya. Una Wallet Connect. At kung makikita nyo dyan guys, 5 na lang yung Morion natin. So, ibig sabihin, nandun na sa wallet natin yung Morion. And yun nga pala guys, so makikita natin dito pala. Yan, meron ng 2 na Morion dyan. Okay, may 2 na Morion dyan. So andito na sa wallet natin guys yung 2 na Morion. Makikita nyo dyan guys, may 2 na Morion dito sa screenshot ng wallet natin. Tapos susunod na gagawin natin, i-exchange na natin itong Morion na to sa USDT para pwede na natin siyang isend dun sa Binance natin. So, pupunta lang tayo dito sa Nightcrows. And i-click natin tong Morion guys. So, makikita natin dito sa Phoenix Dex guys na nasa MAC pa lang yung BNB tsaka ibang mga chain. So, ibig sabihin lang nito guys ay hindi pa pala pwede yung BNB. Ngayon, ang gagawin natin, buti na lang pala nagkamali tayo para din makita nung iba kung anong gagawin nila kapag nagkamali sila na na-send nila sa BNB yung Morion nila. So, ang next na gagawin natin guys, pag nagkamali tayong ganun, pupunta tayo dito sa exchange. Tapos, pupunta tayo sa Morion. Kukunin natin ngayon yung 20 na Morion ulit. So, i-click lang natin ulit yung exchange. Proceeding with approval signature for token burning. You must retry exchanging tokens after the approval signature. So, confirm lang natin yan guys. And, i-scan lang ulit natin ito ng Una Wallet natin. Or, i-click lang pala natin yung approve dun sa Una Wallet natin para dun sa signature na sinasabi nila. And yan, nagpa-process na ulit siya. So, medyo matatagalan tayo dito sa next na process natin kasi kailangan talaga nating gamitin yung Wemix, which is ganito yung magiging process natin. So, bago na. First step natin dun sa Una Wallet ay sesendan natin ngayon ng pang-gas fee. So, from Binance, isi-send natin ngayon sa Gate.io yung USDT natin. Tapos, mag-exchange tayo dun sa Gate.io ng Wemix. Isi-send natin ngayon yung Wemix token natin dun sa Una Wallet para meron tayong pang-gas fee. And ito, papalitan na natin to ng Wemix 3.0. Tapos, i-confirm lang natin yan para maging Wemix siya. Kasi kung makikita nyo dito guys, ay nasa testnet pa lang yung BNB ng Phoenix Dex. So, ito na guys, part 2. Ang gagawin natin ngayon is send na lang natin siya dito sa Wemix kasi palpak yung BNB. At gagawin ulit nating 2 Morion token itong 20 na Morion natin. So, imimint na natin ngayon. Click natin yung mint. Okay, eto na naman siya. Una Wallet. Kailangan nating buksan yung Una Wallet natin para sa confirmation. Approve lang natin yung Una Wallet natin kapag nag-pop up yung approve. And enter natin yung PIN natin. Yan, minting na ulit guys. Eto na. Sigurado na to. At ayun na nga guys, andun na naman yung Morion natin. Meron na tayong 2 na Morion ulit dito. Okay, so ito na yung gusto kong ipakita sa inyo guys. Since kanina wala dun sa BNB chain, check natin kung andito siya ngayon sa Wemix 3.0. So ayun na guys, meron na nga 2 Morion. Ngayon next na gagawin natin, iti-trade na natin siya for Crow token.
Ang isang more yun ay 9.04 na crow. So 2 more yun yung gagamitin natin. Iti-trade natin yan. So i-click natin itong place sell limit. So yan, kiklik na natin. Okay, check lang natin yan and I agree. Tapos yan, meron na namang pop up dito sa ano natin. Connect lang natin ulit yan. Tapos next na gagawin natin, i-approve lang natin to guys. Click natin yung approve. Tapos i-approve din natin sa una wallet natin. So eto na, i-click na lang natin tong proceed. Tapos may approval na naman sa una wallet natin. Click lang natin yung approve ulit doon. Tapos i-close na natin ito ngayon. So successful yung trade natin. Makikita natin yan guys dito. Yan, meron na tayong 18.3 na crow token. Kaya natin siya in-exchange sa crow token kasi itong crow token guys, pwede natin itong i-swap ngayon sa Wemix dollar. So yun yung gagawin natin. Hanapin muna natin yung pair which is CRO tapos Wemix dollar. So kapag nahanap na natin yung pair na yan, pwede na nating i-click yung sell. So isa-sell natin ngayon itong 18.4 na crow token para maging Wemix dollar. So kung hindi nyo alam kung saan hanapin, andyan lang siya guys dito sa side. Click nyo lang to. Tapos yan, andyan na yung pair niya. Ngayon, isi-sell na natin siya para maging Wemix dollar 18.4. So ang makukuha natin guys na USD ay 13.9 dahil na yan dun sa mga gas fee niya. So i-click lang natin ulit yung place sell limit. Tapos i-click natin ngayon yung I agree. Ayan, meron pop-up dito sa una wallet natin. Click lang natin yung connect. Tapos yung code natin, i-enter natin. Tapos kapag successful ngayon itong pag-exchange natin, magkakaroon na ng laman yung Wemix dollar natin dito. Makikita nyo dyan, 0 pa lang yung laman niya. So yan, merong pop-up na approve. Click lang natin yung approve na yan. And magkakaroon ulit ng approve na pop-up doon naman sa una wallet natin. Click din natin yon. Tapos enter ulit natin yung password natin. And yun, approve na. So proceed na lang to. Proceed. At yan, malapit na tayong magkaroon ng pera guys. Totoong pera sa game. Okay, approve ulit. Successful. So yun, successful na siya guys. Close. Tapos check na natin yung wallet natin. And ayan, konting refresh lang, andito na yung Wemix dollar natin. Tapos ito guys, baka magkamali kayo. Itong Wemix dollar hindi siya pwedeng isend sa Gate.io. So ang gagawin natin guys, i-exchange natin itong Wemix dollar into Wemix na token. Yung Wemix lang, yung walang dollar sign sa dulo guys. Para pag isi-send natin sa Gate.io ay marireceive ng Gate.io. Kasi itong Wemix dollar na to ay wala doon sa Gate.io guys. Mawawala yung token nyo kapag sinend nyo to sa Gate.io. So kailangan yung tandaan na i-exchange nyo muna itong Wemix dollar into Wemix token. Para i-exchange yun guys, pupunta kayo dito sa drop down. Click nyo ulit Wemix. Click nyo yung Wemix na yun and kiklik nyo ito. Tapos yan yung pair dapat guys. Wemix dollar to Wemix. So na-exchange ko na kanina guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo, baka may ma-confuse kasi. So kapag andito na kayo sa page na to, ang gagawin nyo, pupunta kayo sa buy. Tapos drag nyo lang ito guys. Tapos place buy limit. Since na-exchange ko na kanina, namatay kasi yung recording, hindi ko na yan naipakita. Send ko na dito sa Gate.io application yung $13. So na-send ko na dito sa Gate.io yung $13. Ang next na gagawin natin guys, since namatay yung recording kanina, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya in-exchange. So ang gagawin nyo, search Wemix, tapos Wemix to USDT, tapos sell nyo lang ngayon yan guys, sell nyo. And kung magkano man yung Wemix nyo dyan, i-click nyo yung sell Wemix guys, or i-drag nyo to, tapos sell Wemix. Pag successful yung pag-sell nyo ng Wemix, mapupunta na siya dito sa wallet nyo as USDT, katulad ng nangyari dito. Ngayon, since USDT na yung nandito sa wallet natin, i-withdraw na natin ito ngayon. Tapos isi-send na natin siya doon sa Binance. So click natin yung on-chain withdrawal. Tapos click natin yon. Tapos dito sa Binance, i-click natin yung deposit. Piliin natin USDT, BNB Smart Chain. Copy natin yung address na yan. Tapos ipe-paste natin ito ngayon dito sa address ng Gate.io. So network, pipiliin natin dito sa network yung
BSC BEP20. So yan. At ang next na gagawin natin ay click natin yung next. At makukuha daw natin guys is 12.6 USDT na lang. So okay lang yan. Merong $1 na gas fee. Confirm natin yan. And yan, maglalagay na tayo dito ng napakaraming password. So kukumpletohin ko lang itong password guys. At ayan, kompleto na. Click lang natin yung confirm para magsisend na siya sa Binance natin. Click natin yung return. Next step natin is Binance to GCash na. At eto na guys, refresh lang natin to. Andito na yung USDT natin na galing dun sa Gate.io. Ngayon, ang next na gagawin natin, ayan, nakalagay dyan, you have successfully deposited 12.6 USDT. So, 12.6 yon. I-withdraw na natin yon ngayon. Dadalhin na natin siya dun sa GCash para makashout na natin yung pera natin na nanggaling dun sa game. So, sell natin, sell to PHP. So next na gagawin natin is sell na natin yung $12 guys. So hindi na natin kukunin yung 0.6. $12 na lang ang isi-sell natin. Yan, 649. Confirm. And eto na guys. Papakita ko din yung laman ng GCash natin para makita nyong madadagdagan siya ng 649. So eto yung laman ng GCash natin guys, 17. At madadagdagan siya ngayon ng 649. Hintayin lang natin yung seller. Na-receive na natin yung 649. So nadagdagan na yung pera natin, naging 24 na. So ganun lang guys kasimple.